Hindi pa man nagsisimula ang panibagong NBA season ay nagkaroon na ng injuries na Jaren Jackson Jr. and Zach AD mga idol. At sila pa dalawang center pa, dalawang big man pa ng Memphis Grizzlies. Si Jackson Jr. sa kanyang toe, 4 to 6 weeks ang kanyang recovery. Samantalang si AD sa kanyang ankle, 6 to 9 weeks ang kanyang recovery. Para bang minamalas itong Memphis Grizzlies, wala pa ang laban pero marami na ang nagkakaroon ng injury sa kanila at hindi pa mga role player, hindi pa yung mga reserba kundi mga star player pa. Samantala, sa kanilang media day naman, sinabi mismo ni Paul George na siya pa rin naman daw ay isang magaling na player. Siya pa rin yung Paul George na pinapirma ng 76ers. At sa kanyang paniniwala ay marami pa siyang maibibigay na performance para sa kanyang kupunan sa ngayon at nasa mataas na level pa rin ang kanyang inilalaro. Oo, magaling siya pero nung nagdaang season, nasa 16 points lamang po ang kanyang ina-average at hindi po yan na isang dissenting numero para sa isang star player kasama si Embiid at si Tyrese Maxey. Dapat sa mga ganyan ay nasa 20 plus points ang kanyang ina-average. Maliban dyan ay nahihirapan din po si Paul George na maging healthy. Marami siyang naging injury. Meron siyang hyperextended sa kanyang kaliwang tuhod. Meron din siyang mga pasapasa sa nasabing tuhod din at meron siyang torn adductor at 41 games lamang po ang kanyang inilaro. Pero syempre hindi naman talaga natin dapat na i-rolled out pa itong si Paul George dahil hanggang nandyan siya ay meron siyang pag-asang patunayan ang kanyang sarili sa mga fans ng 76ers. Ngayon, ang dapat niyang iwasan na lang ay yung ma-injured dahil kung sakaling magkakaroon pa siya ng injury ay magiging ganoon pa rin po ang kakalabasan ng kanyang performance sa season na ito. Samantala, eto mga idol ang isang mock trade na siyang magpapapunta kay Andre Drummond sa Golden State Warriors. Samantalang mapupunta naman sa Sixers si Trayce Jackson Davis kasama si Nick Smith. Kasi 3-team trade po ito mga idol at kabilang din po ang Hornets sa makakatanggap kay Kelly Oubre Jr. galing sa Sixers. Bilang isang veteranong center itong si Drummond, siya ay isang traditional din. Hindi siya sumushoot sa 3-point line. Mostly yung kanyang laruan ay nasa looban. Masipag din siyang kumuha ng rebound. Sa kanyang pangkabuang career, meron siyang 7 points and 7 rebounds per game na ina-average at meron din siyang 1 steal per game. Okay naman si Drummond. Marami namang mga center itong Golden State Warriors na tradisyonal na kanilang hinawakan. Si Zaza Pachulia, si JaVale McGee. Pero si Al Horford kasi ay more on flexibility kasi siya sa 3-point line. Matalino siya sa ball movement, sa pag-set ng screen sa kanyang mga kasama ay malaking tulong yun para sa Golden State Warriors. Ngayon, napipirma naman si Al Horford sa kanila at kung kanila pang kukunin itong si Andre Drummond ay magsisilbi lamang siyang pangalawang option sa rotation ng Golden State Warriors. Para sa inyo mga idol, pabor ba kayo sa trade proposal na ito? I-comment lang yan sa comment section. Maraming salamat po.